Tutulong din ng Department of Education sa stress at trauma debriefing para sa mga estudyante at guro na naapektuhan ng kaguluhan sa Zamboanga City. Narito ang ulat ni George Bandola. Ng Department of Education na hindi ito magiging istrikto para sa mga estudyanteng naapektuhan ng tensyon sa Zamboanga. Mismong si DepEd Secretary Armin Luistro nagsabi, hindi kailangang ipatupad ang 214 school days basta makakahabol ang mga estudyante sa mga Pag ganito mga sitwasyon, hindi naman tayo masyadong stricto sa ganyan. Ang kailangan, mahabol nila yung leksyon. At wala akong duda na yung mga taga-Zamboanga makakabangon kaagad-agad. No? Naipakita naman yan ng Zamboanga. Yun ang mga eskwela na may konting kumpuni o kaya inasunog, ating titingnan kung paano maibibigyan kaagad ng funds. Dagdag pa ni Luistro, tutulong ang DepEd sa stress and trauma debriefing sa mga estudyante at guro na naapektuhan ng nangyaring bakbakan. Posible rin na ilipat ang mga estudyante na direktang nasira ng mga eskwelahan sa mga eskwelahan kung saan sila lumikas o di kaya maglalagay ang DepEd ng special classrooms para sa mga ito sa mga eskwelahang di naapektuhan. Sa unang araw ng pagbubukas ng klase, meron tayong debriefing. Meron tayong mga 200 na mga teachers na trained para dito. At ang ginagawa natin, doon sa evacuation centers, meron tayong parang mga special learning centers para kung hindi pa sila makakabalik sa mga bahay nila, doon sa evacuation center mismo, meron tayong mga learning modules. Nauna nang naglaan ng DSWD ng espesyal na sentro para sa mga bata. Sa mga bilang na nasa evacuation centers, kulang sa 3,000 ang mga batang edad 3 hanggang 5, 4,000 naman ang mga edad na 6 hanggang 14. Mula sa Zamboanga City, kasama sina Eddie Arellano, Joel Mamaril at Julius Masayon. Para sa Telebisyon ng Bayan, George Bandola.